Bossing Vic Soto binuko si Bimbi at Riza. #maybe muling nagpakilig. TVJ panalo sa kaso. Anjo nawala ang yabang matapos pagbayarin ng 3.5 million pesos. Mga taga-suporta ni Anjo napahiya dito. Talaga namang isa na namang panibagong good news ang natanggap ng Itbulaga at TVJ, dahil nanalo nga sila sa kaso laban kay Anjo Iliana, na matatandaang walang tigil na nanira sa mga Dobark ads sa kanyang mga live sa social media. Na matatandaang, ilang beses na nga natin napag-usapan ang mga paninirang ito ni Anjo sa mga Dobark ads. Hanggang sa noong November 2025 nga, nang napag-usapan na nating nagsampa na nga ng kaso ang management ng TVJ Productions ng Itbulaga, patungkol sa mga paninira ni Anjo, na matatanda ang halos lahat na nga ng mga Dobark ads ay ginawa nito ng issue. Na matatanda ang unang ang sinabi at pinaalam ni Dobark ads Ryan Agoncillo sa kanyang interview kay Miss MJ Marfori. Na marami pang ang mga natuwa ng pinaalam natin ito sa ating video noong November 2025. Na 7 buwan nga ang lumipas, ay nangyari na nga ang pinakahinihintay ng mga ka-highlights at mga legit Dobark ads natin, dahil pinaburan na ng korte, ng Branch 279 Regional Trial Court ang TVJ Productions. At pinagbabayad pa nga ng danyo si Anjo ng 1 milyong piso, para sa temporary damages. 1 milyong piso ulit para sa moral damages. Isa pang 1 milyong piso para sa exemplary damages. At 500,000 pesos o kalahating milyong piso, para naman sa attorney's fees. Kaya naman, ay aabot nga ang babayaran na danyos ni Anjo Iliana sa TVJ Productions, na aabot nga ang total na 3.5 million pesos. Na kung saan ay naglabas din nga ng permanent injunction ng korte para din kay Anjo, na ang ibig sabihin din nga nito, ay pinagbabawalan na ng korte si Anjo na maglabas ng mga mapanirang mga pahayag o video sa online. Na napag-usapan na rin naman nga sa ilang mga articles. At naibalita na rin nga sa Frontline Pilipinas noong Martes, June 30, 2026. Sa official statement pa nga na nilabas ng Itbulaga, ay mababasa nga dito na, "We welcome the court's decision as a definitive vindication of the integrity of Itbulaga, its hosts, and its management, and of the decades of trust that generations of viewers have places in the program. The court's decision stands as a stern warning that social media cannot be used recklessly to destroy the rights of the others." Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Dagdag pa nga sa isang article mula Inquirer.net na, "The petition was filed by TVJ Productions after Iliana aired several claims against Itbulaga, and its hosts including Senator Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon, including allegations of a syndicate within the show. Iliana also claimed that Senator Tito had a mistress. The TVJ Productions celebrated the court decision, saying it is a definitive vindication of the integrity of Itbulaga, its hosts, and its management, and of the decades of trust that generations of viewers have placed in the program. The court's decision stands as a stern warning that social media cannot be used recklessly to destroy the rights of others," it added. Iliana has yet to publicly comment on the matter as of this writing.
Na matatandaang noong nga, ay matapang pang ang hinamon ni Anjo ang TVJ patungkol sa kaso, dahil marami pa nga siyang ilalabas, pero ngayon nga, ay nabaliktad na nga ang sitwasyon, at paniguradong magsisisi na nga ito sa ginawa niyang paninira, dahil bukod na sa kaso, ay kailangan pa niyang magbayad ng napakalaking halaga sa TVJ Productions, na aabot lang naman ng 3.5 million pesos na danyos. At pinagbabawalan pa nga ng korte si Anjo na maglabas ng mga mapanirang mga pahayag o video sa online. Na kung babalikan pa nga ang mga naging comments ng mga napaniwala noon ni Anjo sa ating channel, ay malabo daw na magawang kasuhan ng TVJ o ng Itbulaga si Anjo, dahil natatakot nga daw ang mga ito kay Anjo. Pero, mukhang ang inaakala nga nilang natatakot daw ang TVJ kay Anjo, ay mukhang napahiya na naman nga sila, dahil ito na nga ang nangyari ngayon kay Anjo, na kung saan ay pinabura ng korte ang TVJ Productions, at kailangan pa nga nitong magbayad ng danyos sa TVJ ng 3.5 million pesos. At pinagbabawalan pa nga ng korte si Anjo na maglabas ng mga mapanirang mga pahayag o video sa online. Kaya naman, ay abangan nga natin mga kapatid, the bark ads at mga ka-highlights ang mga susunod na mangyayari kay Anjo. Na matatandaang noong February 2026, ay mababasa sa isang article mula Abante noon, na nagtatago si Anjo sa demanda ng TVJ at ni Jose Manalo. Kaya naman, ay ano naman nga kaya ang gagawin ni Anjo ngayong pinabura na ng korte ang TVJ? Yan ang dapat nating abangan sa mga susunod na mga araw. Samantala, marami namang mga pinakilig si Bossing sa sinabi nga nito kay Bimby at Riza, matapos nang magbiro dito si Bossing at biglang sabihin na basta daw ay kahit anong mangyari, ay siya daw ang magiging ninong nila Bimby. Si Miles naman na dapat ay bridesmaid, ay dahil naka-yellow, ay ginawa ding ninang ni Bossing. Si Karen naman ang magiging flower girl ni Bimby at Riza. At si Alan Kay naman, ay dahil hindi naka-yellow, ay biro nga ni Bossing kay Alan ay umuwi na nga daw ito. Na syempre, ay kahit wala namang sinabi si Bossing o ipinunto kung patungkol saan ito, ay syempre alam na nga agad ng mga fans at mga netizens ang nangyayari at pinag-uusapan dito, na tila usapang kasal na nga agad ang pinag-uusapan dito ng mga The Bark ads para kay Bimby at Riza. Na matatandaang kahit nga si Miss Chris Aquino ay botong-boto nga kay Riza para kay Bimby, at tinawag na ngang daughter-in-law si Riza at siya naman ang mother-in-law nito. Pero hindi pa nga natapos dyan, dahil mas kinilig pa nga ang marami, nang sa segment na The Age is Right, ay tawagin nga ni Bimby si Riza bilang Mrs. Ganda. Lalo na nga, nang nagbigay na nga siya ng description kung sino si Mrs. Ganda, na kung saan sinabi nga dito ni Bimby na hindi daw ito matangkad, pero ito naman daw ang pinakamagandang babae sa studio. Kaya naman syempre, ay muli na namang pinakilig ng hashtag maybe ang noontime. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?